Pinagtataga hanggang sa napugutan ang isang lolo sa Tanza, Cavite. Ang suspect naman sa pamumugot patay rin matapos umanong manlaban sa mga rumespondeng pulis. Sa loob mismo ng kanilang bahay sa Tanza, Cavite, pinagtataga at pinugutan si Epifanio Grepo, 75 taong gulang. Nakita ko po si tatay nung time na yun na pinagtatataga ni Diego. Pagresponde ng mga pulis, pinaputukan daw sila ng baril ng suspect na si Rodrigo Tumangday. Gumanti ang mga pulis at dito napatay si Tumangday. Nakuha sa kanya ang bolong ginamit umano sa krimen, kalibre 38 baril, ilang pakete ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia. Ayon sa isang kamag-anak ng suspect, tulak at gumagamit ito ng droga. Ikinagulat naman ng asawa ng biktima ang pangyayari. Kaninang umaga po, nagdala siya ng bigas sa amin, inabot niya sa anak ko. Ang sabi niya, isaing mo ko dyan, Maring, dyan ako kakain. Patay naman ang isang pulis matapos pagsasaksakin ng isa umanong drug addict sa Bukawi, Bulacan. Kwento ng mga kaanak ni PO3 Danilo Gatchalian Jr., naghahamon ng away ang suspect na si Chito Ellison. Sinita raw ng pulis si Ellison pero ang suspect sinugod daw si Gatchalian at pinagsasaksak. Arestado ang suspect na hindi nagbigay ng pahayag. Sa Gimba, Nueva Ecija, patay ang 4 na miyembro umano ng Meteo Robbery Hold-up Group matapos tangkaing tumakas at manlaban daw sa mga pulis sa isang checkpoint. Ayon sa mga pulis, nakamotorsiklo ang mga suspect na sina Freddy Villanueva, Ronald Fermin, Dodi Fermin at isang alias Mateo. Sila raw ang responsable sa sunod-sunod na pang-hold up sa lugar. Nakuha sa mga suspect ang ilang pakete ng hinihinalang shabu. Patay naman ang isang lalaki matapos makuryente sa fish pond sa Solsona, Ilocos Norte. Nakikipag-inuman lang si Emmanuel Tomas malapit sa naturang palaisdaan. Nang mabitin sa pulutan, nagpunta raw sa fish pond si Tomas para manghuli ng isda sa pamamagitan ng pangunguryente. Pero sa hindi pa matukoy na dahilan, bigla raw tumalon sa fish pond ang biktima kaya nakuryente siya at namatay.